Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ata with evidence na kakadismaya mga kabibig. Grabe, lantarang dayaan sa Abra. Pati mga guro, hindi na nila nirespeto. Mga watchers na ang nag-shade sa balota. Sila na nag-assess sa mga seniors, sila pa rin yung nag-shade sa balota ng mga seniors. Grabe mga kabibig. Parang, ewan ko pala, para lang masiguro na mapanalo yung politikong sinusuportahan nila. Itong mga watchers na ito, I think they are already oriented on what to do, di ba? Which is following the guidelines of the COMELEC. Pero bakit nila ginagawa nito? At bakit yung mga pulis doon parang walang ginawa man lang? Di umano, may video na kumakalat ngayon na ito pala ang nangyari sa isang presinto. Oo mga kabibig. At na-report na ito. Ang problema, may action bang ginawa? So eto kabibig, ang isang video kung saan trending at pinag-usapan ng maraming netizen. Kung ito ay nangyari sa isang presinto sa Abra, posible ba itong mangyari sa iba't ibang presinto ng Pilipinas? At ano ang ginawa ng COMELEC para ito mga kabibig? Ito kabibig, makinig tayo kung ano ang nangyari. Let's watch this video. Ay, mga watchers, tama. Ito yung, I don't know kung watchers ba ito or baka kapamilya ng bumotong senior citizen. Kasi pwede naman yung kapamilya kung ang pwedeng mag-assist sa mga senior citizen. As long as may pahintulot ito na isang senior citizen. Let's move on. Chairman of the BEI, I would like to report po that we are having the votes. Oh, wait, senior citizen to, tapos ito, posible watcher. 'Di ba? At siya ang may hawak ng pen, shading pen. Ito rin may hawak ng shading pen. Be shaded by the watchers. And there you go. Kuhang-kuha na, watchers ang nag-shade. The ballot secrecy folders are not being used. Correct. Secrecy folder should be used to cover your ballot. 'Di ba? Sinisita po ng watcher from I do not see the party. I would like this to be noted in the minutes po. Hala, grabe. Grabing lantaran to, Hala. Despite the fact of reporting, tinutuloy pa rin po na mag-shade. Hala, oo. Despite being a poll watcher who is disqualified from being an assistor for the elderly. Correct. Hala, merong kopya dito. Bawal to, di ba? Bawal to. Kung magdala ka man ng kopya, make sure handwriting yon. Yung ikaw ang sumulat, hindi yung bigay na sample balot. Naku. Hala ka, paano to? Also note po the presence of election Hala, election balot talaga to. Di ba? paraphernalia. Excuse me. Hala ka, paano yan? Naku, ang daming nilabag. Maling-mali ito. Okay, meron tayong isang video din. Galing ito kay Joy Bernos. May isang video din tayo na kung saan, I think kinausap ng teacher na humingi ng tulong sa pulis. Diba? Which is, kailangan talaga tulong ng pulis to facilitate and to control sa nangyayari sa loob. Pero ano nangyari? Ito na. Hindi makuhan ko, please lang sir, help me to control this watchers. Ito lang sir, kasi mapapandang di siya. Sir, dito kailangan watcher, sir, kakasimi nga kapulisan, dito kailangan di mga watcher ang license kung tumutan di makuhan ko, please lang sir, help me to control this watchers. Ito lang sir, kasi mapapandang di siya. Sir, dito kailangan watcher, sir, kakasimi nga kapulisan, dito kailangan di designated user word. Nulong tayo ako, mga peaceful, Wala, hindi pinansin. Hindi natakot ang mga watchers sa mga pulis. 'Di ba? Kita nyo naman sa video, no? Na mga watchers walang pakialam.
binubuklat yung mga notebooks nila kung ano mang nasa loob doon. Tapos ang police parang ang hinahon na nagbigay ng instruction. Sana tinapangan niya, nilakasan niya na, oh, watchers, bawal kayo dyan. Ano mang ginagawa niyo dyan? Diba? Pero hindi. Ano nangyari? License kung pumutan kimakuan ko, please lang sir, help me to control these watchers. Pagyan na kami. Ito lang sir, kasi mapandang di siya. Sir, dito lang watcher. Sir, kakasimi nga kapulisan. Dito kailangan ni designate. Alak ka, ano nangyari mga kabibig? Nako, halata naman. Ito naman ang ating mga tawag dito. Ito ang ating komento ng ating mga netizen hinggil sa senaryong ito. Trending to mga kabibig at pinag-usapan. Sa pagkakaalam ko, dapat kamag-anak ng botante ang mag-assist sa kanila. Hindi watchers or COMELEC ang dapat na gumagawa niyan. Ito pa. That is definitely prohibited. An election watcher has no right to shade the ballots for the voters. This role is only to observe to ensure the election process is fair, orderly, and honest. That's clearly violation of election laws. It should be reported immediately to the Commission on Elections, COMELEC, or to the Board of Election Inspectors, BI, at the polling place. Only the voter is allowed to shade their ballot, except in cases where assisted voting is legally allowed, such as persons with disabilities, senior citizens, or those who cannot read or write. But then, a watcher is not allowed to assist. Only authorized election staff or approved assistants can do that. Diba? Clearly, the ones to be blamed dyan ay ang mga teachers for tolerating such and not taking action despite witnessing this unacceptable situation. It's peculiar in a way for teachers to allow this. If I may interpret it, parang stage siya just to create a controversy. Observe their behavior. Posible din. Posible yung stage drama or something. Most of the relatives na tatrabaho dito sa Manila umuwi ng Abra to vote. Kahit po yung mga teachers dyan na nagbabantay, malaki daw po ang kinikita dahil dyan. Oh my goodness. Diba? So, I think nakuna naman nila ng video, diba? Hindi na briefing ang mga watchers ng mga do's and don'ts. Bawal man mo assess and watchers sa mga botante. Pero kung pamilya na nga elderly, illiterate, or kung ano, ay pwede na i-assess. Diba? Nako. Dapat po niyan yung kamag-anak mismo ng mga seniors ang mag-shade. Ikamag-anak mismo ang qualified dyan. To avoid from this kind of incident, no read and write, unable to secret their words, should not allowed to vote. We do not accept the reality and let the individuals to select officials in the government. I think by this, we can avoid this incident. Diba? Pwede naman na yung mga hindi man mag-read and write, dapat talaga kapamilya yung mag-a-assist sa kanila. Hindi yung mga yung mga watchers. Diba? Ito Nako po. Section 11, assistance in the accomplishment of the ballot. A person with disability or senior citizen who is illiterate or physically unable to prepare the ballot by himself or herself may be assisted in the preparation of his or her ballot by a relative, by consanguinity or affinity with a fourth civil degree, or he or she maybe has none by any person of his her confidence who belongs to the same household. So hindi pwede mga watchers. Ito, lahat ng dyan kasuhan bawal yan. Trabaho ng watchers sitahin. Ganyang senaryo na teacher, watcher ang mga shaders ng allowed dyan sa either ang anak or kamag-anak. So yun kabibig, pinag-uusapan ito ngayon. Both parties are wrong. We're in. What's the purpose of posting this when it is your very own watchers? Manipulating in the media is so nonsense. A brainian should know better. I've been a watcher before, but I never did that kasi bawal. If seniors or PWs ang botante, they can be assisted by the nearest kin or friends, but not the watchers. Nako, ito na nangyari. Nagkagulo na talaga. Maraming mga reports ngayon na nakakadismaya, nakakalungkot, maraming dayaan, maraming mga overvote, maraming hindi binasa sa machine, maraming sira na mga machine. Anong nangyari? COMELEC, akala namin ready na ang COMELEC, confident ang COMELEC, pero hindi pala. Ito na ang nangyayari ngayon, lalo na
itong ACM. Si Pangulong Bongbong Marcos na biktima ng ACM. Si Raul Lambino na biktima ng ACM. Sino dito ang naka-experience na biktima ng ACM na paglabas ng resibo, hindi yung mga binoto mo ang nasa resibo mo? 'Di ba? Parang nakakapagtataka. Bakit ganyan ang nangyayari? Akala natin 100% ang COMELEC ay ready. At alam nyo ba kung ano ang rason kung bakit daw yung ibang mga ACM ay parang nire-reject yung balota dahil sa sobrang init ng panahon ngayon. Wow! For a year kayong nag-study about the machine tapos hindi yun na-studyhan na what are the common reasons kung ma-reject ang balota? Tapos ganyan ka magsasabi, it's too much heat. It's not hot ng environment. Hindi sana nagsabi ka para naglagay ng nakatutok yung electric fan. O di kaya maghanap ng way. 'Di ba? Trabaho yun ng COMELEC kung paano resolbahan nyo yan. Alam nyo pala kung ano ang magiging epekto ng sobrang init. Bakit hindi nyo pinaalam sa mga guro at nagsuggest kayo ng solution, possible solution, para hindi ma-reject yung mga balota nila? Ngayon na kayo nagsabi, ba't ganyan kayo COMELEC? Ang dami mga aberya ngayon. Nakakaya pa, si Pangulong Bongbong Marcos, na-reject pa yung unang balota o hindi nabasa sa screen. Tapos, na-videohan. Tapos, pinag-usapan na. Di ba nakakahiya? Don't tell me hindi yung pag-uusapan internationally. Pati presidente, biktima sa ACM nyo. Nakakahiya talaga. Yung mga kabibig, grabe ang mga trending news ngayon. Bawal pa nga cellphone sa loob. Di ba? Ay, naku mga kabibig. Nangyari sa Pilipinas, ang daming mga nangyayari sa naku po, sa Mindanao din. Ang dami din nangyari. May mga putukan, may mga awayan. Naku po. Ay, sana matapos ang eleksyon na to na mabibigyan tayo ng fair result. 'Di ba? Kasi yung iba parang nagdududa na. Kasi yung iba sabi, baka masayang yung boto ko. Yung iba na overvote, hindi nabasa ng machine. Tapos iba yung lumabas sa resibo. 'Di ba? Parang nakakalungkot lang kung ganyan ang mangyayari. Kung ganyan ang resulta ng ating eleksyon ngayon. Na sobrang kahit tagal-tagal pinaghandaan ng COMELEC. Tapos mauwi lang sa ganitong klaseng resulta. 'Di ba? O ito ang sabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa issue na iyan. O maraming nalaman si Senator Amy Marcos at nagpa-interview siya. O ito kabibig, makinig tayo kay Senator Amy Marcos kung ano ba ang pwede nating gawin hinggil sa issue na ito. Okay? Ito na si Senator Amy Marcos. Let's begin. Kailangan din namin. Kukulo ko medyo po kami. Sorry, ma'am. Ano nangyari nito? Sige na, sige. Thank you, Daniel Malep. Thank you very much. We're very happy to be back home. Unfortunately, U-turn lang ako. Pabalik na naman ako kasi nag-monitor. Ako yung chairman ng electoral reform. Nalitan pa sa kapitang mga trabaho. Ang problema, dami-daming problema at reklamo, no? Kanina mga pa, nakakanap ko mula sa mga lugar, ang reklamo tungkol sa allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas apalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman, bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Tapos sa Calbayog, sa Samar, may sinasabi naman na pag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga senador. Kaya medyo nakakatakot kasi ganyan yung istorya. At ang kanila sa Davao, pagkadami-dami mga machines na hindi maandar. Kaya eto nga, nananawagan po ako sa BPI. Maganda naman pagbuhat ako dito, very perfect naman dito sa Kabesa Lawat. Kaya lang, nananawagan ako sa mga botante pa itong happen dito na hanggang alas 7 kasi tayo, di ba? Very excited kayo. Eh kung gano'n, pwede ba i-check ninyo ng maigi lahat ng gagawin, tignan ninyo ng maayos, yung resibo ninyo, maging makulit kayo at mapansin. At kinakailangan kung may reklamo, alam ko na bawal ilabas yung cellphone mo.
pagkukunan mo. Bawal yun, magagalit yung ating DTI. Pero kung magre-reklamo ka, may proseso. Sundan lang yung proseso sa tingin mo, may reklamo ka, may disparity, pagkatapos papipirmahan ka. Kaya kinakailangan nandito sa atin yan. As we all know, it's the very first time that we have a new technology provider. Hindi na Smartmatic, yung hinihinalang Smart Magic dati. Ngayon, first time natin gagamitin yung Miru. Kaya hindi natin masyadong kabisado, mas modern daw to. Pero sa kabila nun, mas sensitive din daw. Kaya alamin natin at manmanin natin maigi kasi ang boto natin ay isang karapatan na binigay ng ating sanlibutan. Ma'am, with all of these complaints, do you see the need to conduct an investigation? Wala, kapagod na yung investigation. Hindi na ako nakapagpapaya sa naka-investiga. Tignan natin lahat ng reklamo. Kaya lang, ang daming complaint na walang detalye. Kung maaari, bigay ninyo sa akin yung presinto. At kahit wala pang investigasyon, talagang papakalkal na natin. Ano yung precinct number, pangalan ng DTI chair, ang pangalan ninyo, at ano talaga ang nangyari eksakto. Para maliwanag at magawa ng paraan na tignan yung presinto yung agad-agad at kung kailangan i-repair, i-pull out yung machine gawin na rin. Okay, salamat. Thank you. Thank you po, Sen. Ang dami-dami nyo. So yun po mga kabibig ang natanggap na mga reklamo ni Senator Amy Marcos at sabi niya kung gusto niyo i-report sa akin, make sure na kompleto ang mga detalyeng ibibigay niyo para ma-actionan natin. 'Di ba? So yun lang muna mga kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for today. Basta na-shock lang ako sa mga nangyari sa Abra ngayon sa isang presinto kung saan lantaran ang dayaan. Pool watchers na ang nasi-shade sa balota. Tama ba yan mga kabibig? Diba? At least may video ba, pinakalat, at marami na ang nakapanood dito mga kabibig. So sana may gawing action ang COMELEC at sana kung ano man ang pwede lang gawin ay aksyonan agad para may managot or kung sino may magkasala. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.